Oh, huli ka. Nagugas ka ng kamay, kakatapos mo lang magplancha ng damit. Di ba sabi ng nanay mo, mapapasma ka. Manginginig yung mga ugat mo. O pagkatapos, ano mangyayari? Halika kayo, pag-usapan natin. Pasma! Yan daw yung panginginig ng kamay, pinapawisin yung kamay nyo, namamanid yung mga daliri, tapos sasakit ang kasukasuan mo habang tumatanda ka kapag ka naghugas ka ng malamig na tubig pagkatapos mo magpagod. Nako, bilang isang doktor, isa ito sa mga pinakamadalas na itanong sa aking klinika. At lagi ko nililinaw sa mga pasyente ko, wala pong salitang pasma sa formal na medical literature. Ang konsepto po ng pasma na matagal na nating pinaniniwalaan dito sa Pilipinas ay yung masamang epekto raw ng biglaang paglipat mula sa mainit na estado patungo sa malamig na estado. Pero kung walang pasma, ano nga ba talaga yung nararamdaman ng mga taong nanginginig, namimitig yung mga kamay pagkatapos mabasa? Gawa-gawa lang ba nila yun? Hindi po nila gawa-gawa yun. Totoo po yung nararamdaman nilang sakit at panginginig, pero mali ang paliwanag kung bakit ito nangyayari. So paano ba natin ito maaaring maipaliwanag na mayroong espesyalistang lente? Ang tunay po kasing salarin dyan ay ang tinatawag natin na muscle fatigue o yung tinatawag din nating spasms. Kapag po kayo ay pagod na wala sa inyong maghapong pagtatrabaho, paglalaba ng mga babibigat na mga maon ninyo, pagmamaneho sa matinding trapiko o pagpaplansya, yung mga muscles natin at saka mga tendons ng ating mga kamay ay nasa stress ng husto. Dahil sa tuloy-tuloy na paggamit po, maaari nagkakaroon ng mga microscopic tears. Nauubos po yung enerhiya ng mga cells at naiipon-ipon po yung tinatawag natin na lactic acid. Sa madaling salita, yung mga nerve fibers po natin at mga muscles natin ay overstimulated o pwede pong namamaga at pagod na pagod. Tapos yung mga politiko natin, kahit hindi nagtatrabaho, nagkakaroon ng sweldo. Sorry. Napasobra tayo doon. O ngayon, kapag binasa po ninyo ng napakalamig na tubig itong mga overworked at pagod na mga muscles na ito, magkakaroon tinatawag na vasoconstriction o yung biglang pagsikip ng blood vessels. Dahil biglang nanlamig, nagkakaroon din po ng sudden spasm o panandaliang paghigpit ng mga kalamnan. Yan ang eksaktong dahilan kaya ka nakakaramdam ng pamimitig, panginginig at matinding pananakit ng inyong mga joints. Ibig sabihin, yung pananakit na ito ay dahil sa fatigue o pagkapagod at biglaang pag-contract ng muscles at hindi dahil sa sumuot ang lamig at hangin sa mga ugat ninyo. Kung gusto po nating mas maging maingat at makatulong sa pagpapatuloy ng pagpapanatili ng ating mga kalusugan, kinakailangan po nating ayusin ang pamamaraan ng ating mga muscle recovery. Ang tamang kalusugan ay hindi nakabatay sa takot sa pamahiin, kundi sa pag-intindi sa sarili nating mga katawan. Ang dapat nating gawin ay simple lamang. Imbis na matakot sa tubig, ipahinga lamang po ng 10 hanggang 15 minuto ang ating mga kamay o ang ating mga katawan pagkatapos ng anumang matinding physical activity. Pwede pong mag-stretching. I-stretch natin ating mga daliri at ang ating mga braso ng dahan-dahan para unti-unting bumalik sa normal ang blood flow. Uminom ng tubig para ma-replenish ang mga fluids na nawala habang kayo po ay pinagpapawisan. At kapag kalmado na ang inyong mga katawan, ang inyong mga muscles at naka-cool down na po ang internal body temperature ninyo, pwede ka namang maghugas o maligo gamit ang room temperature na tubig. O di naman kaya ay tinatawag na maligamgam na tubig. Wala nang panginginig na mangyayari dyan. Huwag nating hayaang pigilan tayo ng maling impormasyon pagdating sa pagiging malinis sa ating mga katawan. Tandaan po natin na mismo mga sikat na mga atleta at mga nasa sports medicine ay gumagamit ng mga ice baths pagkatapos nilang ng nakakapagod nilang laro para mabilis ang pagre-recover nila sa kanilang mga muscles. Hindi sila pinapasma doon dahil alam nila kung paano ikondisyon ang kanilang katawan. Kaya next time na sabihan ka na mapapasma ka dahil maghuhugas ka agad ng iyong kamay, alam mo na ang sasagot mula sa pananaw ng siyensya. O yan po, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, paki-share sa inyong mga kaibigan at baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!